May bagong item build rotation ngayon sa Dominance Ice at Glowing Wand. Tignan nyo yung item build ni Super Prince. Anong napansin nyo? Tama, wala siyang Glowing Wand. Bakit? Dahil may back siya naman na may anti-heal na. Kaya ang ginawa niya, inuna niya munang buuin ang Sky Piercer at Blood Wings bago niya binuo yung Glowing Wand. Nakakapanibago to sa isang Sushin. Ganito din yung ginawa ni Innocent sa Lunok. Dahil yung kakampi niya na Valentina, ang nag-Glowing Wand, nag-Recta Sky Piercer na siya at nag-full damage. Hinayaan niya lang yung team niya na mag-provide ng anti-heal. At kung napansin nyo din, nagbago na din ang item pattern ng mga Harley user. Genius Wand at Lightning Truncheon na agad sa early game. Kaya ang lakas mag-burst. Di na gino-Glowing Wand. Yung kakampi na mage na lang ang bumubuo. Tapos, focus na yung Harley sa burst damage. At hindi lang to sa Glowing Wand nangyayari pati sa Dominance Ice. Dati kasi, kapag may sustain hero tulad ni na Phoebus, Esme, Hilda, Harit, lahat tayo sabay-sabay nagbibuild ng anti-heal. Yung mid lane at yung XP lane at roamer sabay pa nagdo-dominance ice. Pero ngayon, mas naging matalino na. Halimbawa, kung may Eve na naka-glowing wand na, hindi na kailangan mag-dominance ice agad ang roamer at XP laner. Isa pa, kung hindi bubuo ng glowing wand ang mid lane, isa lang muna sa roamer o XP lane ang bubuo ng dominance ice. Huwag nyo agad pagsabayin para makapag-priority pa kayo ng mas importanteng item. Paalala ko lang sa inyo, hindi lang to pang 5-man. Pwede rin to sa solo. Basta lagi nyo lang i-check kung ano na bang binubuo ng kakampi nyo. At bago nyo gawin to, may paalala lang ako sa inyo. Kapag yung hero nyo ay sobrang makikinabang sa glowing wand at dominance ice, buuin nyo pa rin kahit meron na sa team at kahit madoble to. At yun lang, sana may natutunan kayo. Sana makatulong!